Isang matinis na kalansing ang bumasag sa katahimikan ng malawak na dining hall. Nahulog ang tinidor mula sa nanginginig na kamay ng maliit na bata. Gumulong ito sa makintab na sahig na gawa sa marmol bago tuluyang huminto. Sa isang mansyon kung saan ang bawat sulok ay sumisigaw ng karangyaan, ang tunog na yon ay parang isang putok ng baril. Nanigas si Michael Mendoza sa kanyang kinauupuan. Hindi siya sa tinidor nakatingin, kundi sa kanyang 5 taong gulang na anak. Nakatungo si Enzo. Ang maliliit niyang balikat ay bahagyang nakaarko na para bang naghahanda sa isang paparating na hagupit. Hindi siya gumagalaw. Hindi siya humihinga. Naghihintay lang siya. Dahan-dahan, itinuon ni Michael ang kanyang paningin sa babaeng nasa tapat niya. Ang kanyang asawa? Si Ayen. Walang emosyon sa magandang mukha ni Ayen. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagalit. Mas malala pa roon. Tumingin lang siya kay Enzo at ang mga mata niya ay parang 2 piraso ng yelo. Isang tingin na kayang palamigin ang buong silid. Isang tingin na mas masakit pa sa anumang sampal. Naramdaman ni Michael ang pamilyar na pagkirot sa kanyang dibdib. Ito dapat ang perpektong pamilya. Siya si Michael Mendoza, ang CEO ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Si Ayen, ang kanyang napakagandang asawa, isang socialite na laging laman ng mga magazine. At si Enzo, ang kanilang nag-iisang anak. Nasa kanila na ang lahat. Pero sa tuwing umuuwi siya sa mansyon na ito, isang malamig na hangin ang sumasalubong sa kanya. Isang katahimikan na hindi nangangahulugan ng kapayapaan, kundi ng takot. Yaya. Malamig na utos ni Ayen, hindi inaalis ang tingin kay Enzo. Isang kasambahay ang nagmamadaling lumapit at pinulot ang tinidor. "Pampasensya na po, ma'am," sabi ng kasambahay nanginginig. Hindi sumagot si Ayen. Ibinalik niya ang atensyon sa kanyang pagkain, sa kanyang steak na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa. Para sa kanya, tapos na ang eksena. Pero para kay Michael, nagsisimula pa lang. Kitang-kita niya ang paghinga ng maluwag ni Enzo, ang unti-unting pag-relax ng mga balikat nito. At higit sa lahat, kitang-kita niya ang takot sa mga mata ng kanyang anak. Isang takot na hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nitong ina. Kinabukasan, sa loob ng kanyang opisina na may tanawin ng buong syudad, hindi mapakali si Michael. Pinagmamasdan niya ang mga family pictures sa ibabaw ng kanyang mesa. Mga ngiting peke, mga yakap na walang init, isang kasinungalingan na nakapaloob sa isang mamahaling picture frame. Hindi na niya ito kaya. Hindi na niya kayang magpanggap na bulag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang security company. Ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan, matatag at hindi na mababago. "Kailangan ko ng pinaka-discreet na serbisyo ninyo," sabi niya sa kausap sa kabilang linya. "Gusto kong magpakabit ng mga hidden camera sa bahay ko, sa playroom, at sa sala. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari kapag wala siya. Kailangan niyang makita ang katotohanan, gaano man ito kasakit." Kasabay ng pag-install ng mga camera, nagpasya siyang kumuha ng bagong yaya para kay Enzo. Isang taong mapagkakatiwalaan niyang magbabantay sa kanyang anak. Marami ang nag-apply, pero isa lang ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ang pangalan niya ay Laya. Simple lang ang kanyang itsura, walang kolorete sa mukha, at nakatali lang ang buhok. Pero may kakaiba sa kanyang mga mata. May talino, may paninindigan, at may lungkot na hindi niya maitago. "Bakit mo gustong maging yaya?" tanong ni Michael habang pinag-aaralan ang resume nito. "Mahal ko po ang mga bata, sir," sagot ni Laya, kalmado ang boses. "At naniniwala po ako na ang bawat bata ay karapat-dapat sa isang ligtas at masayang kapaligiran." Tumagos ang mga salitang iyon sa puso ni Michael. Sa gitna ng interview, biglang lumitaw si Enzo mula sa likod ng isang haligi. Sumilip ito, may pag-aalinlangan sa mga mata. Karaniwan, kapag may bagong tao, agad itong magtatago.
Ngumiti si Laya. Isang tunay at mainit na ngiti. "Hello, Pogi," malambing niyang sabi. Hindi nagsalita si Enzo pero hindi rin ito tumakbo palayo. Nanatili lang itong nakatingin kay Laya na para bang may nakita itong isang bagay na pamilyar at mapagkakatiwalaan. Sa sandaling iyon, alam na ni Michael ang kanyang desisyon. "Okay, Laya, you're hired." Nang gabing iyon, pagkatapos ng isa na namang tahimik na hapunan, pumasok si Michael sa kanyang study. Isinara niya ang pinto at naupo sa dilim. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang isang bagong app. Ilang sandali lang, lumitaw sa screen ang live feed mula sa mga kamera. Nakita niya ang sala, walang tao. Nakita niya ang playroom, madilim at tahimik. Pinagmasdan niya ang screen, ang puso niya'y kumakabog sa pag-aabang. Isang notifikasyon ang biglang lumitaw. Camera! Enzo's room, now online. Napalunok si Michael. Nanginginig ang kanyang daliri habang dahan-dahan itong itinatapat sa screen. Handang pindutin at saksihan ang katotohanang nagkukubli sa loob ng sarili niyang pamamahay. Naging isang masokistang ritual ang mga sumunod na araw para kay Michael. Sa umaga, siya ang makapangyarihang CEO na nagpapatakbo ng isang imperyo. Pero sa gabi, at sa bawat sandaling may pagkakataon siya ay nagiging isang anino, isang espiya sa sarili niyang pamilya na ang buong mundo ay umiikot sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Sa simula, ang mga nakikita niya ay kumpirmasyon lang ng kanyang mga hinala. Mga eksenang tahimik pero brutal. Nakikita niya si Enzo na sinusubukang ipakita kay Aen ang bago nitong drawing, pero si Aen hindi man lang sumusulyap. Masyadong abala sa pag-scroll sa kanyang social media feed, sa pagplano ng susunod na party, sa pagpili ng isusuot na damit. Isang beses, nadapa si Enzo at nagsimulang umiyak. Dumaan lang si Aen sa tabi nito, lumabas ng pinto na para bang walang narinig, walang nakita. Ang iyak ng sarili niyang anak ay naging ingay na lang sa kanyang paligid. Bawat eksenang ganito ay parang isang patalim na humihiwa sa puso ni Michael. Galit, pagkadismaya, at isang malaking tanong, paano niya hinayaang mangyari ito? Pero sa gitna ng madilim na katotohanan iyon, isang sinag ng liwanag ang unti-unting lumitaw. Ang pangalan ng liwanag na iyon ay Laya. Nakikita ni Michael kung paano lumuhod si Lia sa sahig para maging kapantay ni Enzo. Nakikita niya kung paano nito tinuturuan ng bata na hawakan ng tama ang lapis, kung paano nito pinupunasan ang mga luha sa mga mata nito ng may pag-aalaga. Si Laya ang pumupulot sa mga pirasong binabasag ni Aen. Isang hapon, habang nasa gitna ng isang napaka-importanteng board meeting, nag-vibrate ang cellphone ni Michael. Isang notifikasyon. Mabilis niyang binuksan ang live feed sa ilalim ng mesa. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Nasa hardin sina Laya at Enzo. Naglalaro sila ng habulan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming buwan, marahil ay taon, narinig ni Michael, sa pamamagitan ng maliit na speaker ng kanyang telepono, ang isang tunog na halos kinalimutan na niya. Ang malutong, masayang halakhak ng kanyang anak. Tumama iyon sa kanya ng mas malakas kaysa sa anumang ulat sa negosyo. Para siyang sinampal ng katotohanan. Ang simpleng tunog na iyon ay isang bagay na hindi mabibili ng lahat ng pera niya sa mundo. Isang bagay na hindi kayang ibigay ng asawa niya. Isang bagay na naibigay ng isang estranghero sa loob lamang ng ilang araw. "Sir Mendoza, okay lang po kayo?" Tanong ng isa sa mga board member. Doon lang napansin ni Michael na may luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Mabilis niya itong pinunasan. "Yes, I'm fine. Let's proceed." Pero hindi na bumalik ang isip niya sa meeting. Nasa hardin na yon ang kanyang kaluluwa, kasamang naglalaro ng kanyang anak. Nang gabing iyon, umuwi si Michael na may dalang kakaibang pakiramdam. Isang halo ng pag-asa at bigat sa dibdib. Dumaan siya sa kwarto ni Enzo.
Bukas ang pinto. Natutulog na ang bata, mahimbing. Sa tabi nito, sa ibabaw ng unan, ay ang luma nitong teddy bear. Napansin ni Michael na ang tastas na braso nito ay maayos ng natahi. Alam niyang si Leah ang may gawa noon. Isang simpleng bagay, pero para kay Michael, iyon ay isang simbolo. Isang simbolo ng pag-aalaga na matagal nang nawala sa pamamahay na ito. Pumunta siya sa kanyang study at muling binuksan ang cellphone. Naging ugali na niya na i-review ang mga recording ng buong araw bago matulog. Pinapanood niya ang mga masasayang sandali ni Nalaya at Enzo na para bang nag-iipon siya ng lakas para harapin ang kinabukasan. Habang iniskan niya ang timeline ng video, isang pamilyar na imahe ang kanyang nakita. Si Ayen, kakapasok lang sa playroom kung saan nag-iisang naglalaro si Enzo. Bigla, sa gitna ng katahimikan, isang malakas na tunog ang kanyang narinig mula sa recording. Isang kalabog na sinundan ng tunog ng nabasag na babasagin. At pagkatapos, isang sigaw. Isang sigaw na puno ng galit. Boses ni Ayen. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Michael. Tila nanuyo ang kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang kamay habang mabilis niyang itinapat ang daliri sa timeline. Hinahanap ang eksaktong sandaling iyon. Ang puso niya'y dumadagundong sa takot sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Nanginginig ang daliri ni Michael habang itinutok niya ito sa video timeline. Bawat segundo ng pag-usad ay parang isang mabagal na paglalakbay patungo sa katotohanan na hindi niya matanggap. Ang imahe sa screen ay medyo malabo, kuha mula sa isang anggulong natatago sa likod ng isang bookshelf. Nakita niya si Enzo, may hawak na baso ng orange juice. Masaya itong tumatakbo-takbo sa playroom hanggang sa natisod ito at natapon ang laman ng baso. Direktang tumama ang mantsa sa laylayan ng isang puting-puting cocktail dress. Ang paborito at pinakamahal na bestida ni Ayen. Agad na namutla si Enzo. Kumuha ito ng tissue at nanginginig na lumapit sa kanyang ina. Sinusubukang punasan ang mantsa. "Sorry, Mommy. Sorry po." Ang mahinang boses ng bata ay halos hindi marinig. Ngunit ang kamay ni Enzo ay malakas na iwinasiwas ni Ayen. "Huwag mo akong hawakan." Nakita ni Michael kung paanong nag-iba ang anyo ng kanyang asawa. Ang mukha na laging perpekto sa harap ng kamera ng mga photographer ay naging isang maskara ng purong galit. Nanlilisik ang mga mata nito. Ang mga labi ay numipis sa isang galit na linya. Hinila ni Ayen si Enzo sa braso. Kinaladkad ito palayo sa gitna, patungo sa isang sulok na hindi na masyadong abot ng lente ng kamera. Bahagya na lang silang natatanaw ni Michael. Hindi na niya makita ng malinaw ang mukha ng kanyang anak. Pero naririnig niya ang mahinang paghikbi ni Enzo. "Alam mo ba kung magkano ang halaga nito?" Ang boses ni Ayen ay mababa at puno ng pagbabanta. "Hindi mo na ako mapapakita sa mga kaibigan ko. Kailan ka ba titigil sa pagiging pabigat? Isang pagkakamali ka lang talaga. Isang malaking, walang kwentang pagkakamali." Patuloy ni Ayen, ang boses ay tila naglalabas ng ilason. Itinapat ni Michael ang speaker ng cellphone sa kanyang tainga. Ang tanging naririnig niya ay ang kaluskos ng tela at ang pag-iyak ni Enzo. Pinipilit niya ang sarili na huminga. At doon, sa gitna ng mahinang static ng recording, narinig niya ang mga salitang parang binuo mula sa pira-pirasong salamin. Mga salitang hindi isinigaw, kundi ibinulong, na siyang lalong nagpadagdag sa kilabot nito. "Walang silbi, manang-mana ka sa totoo mong ama." Isang iglap, tumigil ang mundo ni Michael. Nabitiwan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa mamahaling carpet ng kanyang opisina, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa loob ng kanyang tainga at ang malakas na dagundong ng sarili niyang puso. "Totoo mong ama. Totoo mong ama." Paulit-ulit na umaling-awngaw ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Hindi siya makahinga. Parang biglang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan
at siya'y nahuhulog sa isang walang hanggang kadiliman. Isang ungol ng pagkasuklam at sakit ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa isang malakas na galaw, iwinasiwas niya ang kanyang braso sa ibabaw ng mesa. Tumilapon ang lahat. Nabasag ang salamin ng mga picture frame nang bumagsak ito sa sahig. Lumikha ng mga tunog na kasabay ng pagdurog ng kanyang puso. Napaluhod siya, napasabunot sa sariling buhok. Ang batang minamahal niya nang higit sa sarili niya. Ang batang tinitiis ang lahat ng ito. Hindi niya anak. Ang pagmamahal na naramdaman niya sa mga sandaling iyon ay totoo. Iyon lang ang totoo sa lahat ng ito. Pero ang pundasyon ng lahat ng alaala na yon ay gawa pala sa kasinungalingan. Dinampot niya ang isang basag na picture frame. Ang larawan ni Enzo, nakangiti habang nakasakay sa kanyang balikat. May luhang pumatak mula sa mata ni Michael, tumama sa salaming may lamat. Isang malamig na pakiramdam ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Pinalitan ang sakit ng isang matinding determinasyon. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay matalim na. Pinulot niya ang kanyang cellphone mula sa sahig. Muli niyang pinanood ang huling segundo ng video, ang pagbulong ni Aen. Sa totoo mong ama, mabilis niyang pinindot ang save. I-download niya ang file at nagpadala ng mga backup sa 3 magkakaibang lugar. Hindi na ito tungkol sa kanila. Hindi na ito tungkol sa taksil na asawa. Ito ay tungkol sa isang bata. Isang inosenteng bata na nakakulong sa isang impyerno at gagawin niya ang lahat para ilabas ito mula roon. Kinuha niya ang kanyang telepono at ang unang taong tinawagan niya ay ang kanyang pinagkakatiwalaang abogado. Pero bago pa man ito sumagot, may isa pang numero siyang idinial. Hello. Gusto kong kumuha ng isang private investigator. Kailangan kong imbestigahan ang buong buhay ng aking asawa. Mula sa simula. Ito na ang simula ng digmaan. Ang mansyon ng mga Mendoza ay naging isang kaharian ng yelo. Sa panlabas, ang lahat ay tila normal. Kumakain sila sa iisang mesa. Natutulog sila sa iisang bubong. Ngunit ang bawat paghinga ni Michael ay isang pagganap. Sinusuot niya ang maskara ng isang mapagmahal, ngunit abalang asawa. Ngunit sa ilalim ng maskara, nag-alab ang apoy. Kinailangan niyang maging isang master ng pagpapanggap. Sa tuwing nakikita niya si Aen, kailangan niyang isipin ang kanyang sarili sa isang board meeting. Nakikipagnegosasyon sa isang mapanganib na kalaban. Ngunit ngayon, ang kalaban ay natutulog sa tabi niya at pinagkakatiwalaan niya ang kanyang buhay. Michael, kailangan nating dumalo sa gala ni Senator Roxas sa Sabado, sabi ni Ann isang gabi. Habang nag-aayos ito sa harap ng salamin, tumayo si Michael mula sa kanyang upuan, kalmado ang tinig. Alam mo naman na marami akong trabaho, Ann. Baka hindi ako makasama. Lumingon si Ann. Ang mga mata ay may halong inis. Hindi ka maaring mawala. Kailangan nating ipakita sa lahat na buo pa rin tayo. Ang salitang buo ay tumama kay Michael. Buo. Ang tanging buo rito ay ang kasinungalingan nila. Ngumiti si Michael. Ang nangiting ito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Gagawin ko ang makakaya ko, Ann, para sa atin. Sa mga sumunod na araw, ang tanging ginhawa ni Michael ay si Enzo at si Laya. Laya. Ang presensya niya sa bahay ay parang sariwang hangin sa isang sementeryo. Sa tuwing nakikita niya si Lia na naglalaro, kasama si Enzo, nagbabasa ng aklat, nagpapatayo ng Lego castle, nararamdaman ni Michael ang isang bagay na malapit sa kapayapaan. Isang hapon, nakita niya si Lia at Enzo sa hardin. Tahimik silang nagtatanim ng maliliit na halaman. Lumapit si Michael at umupo sa tabi nila. Sa damuhan. Pwede ba akong tumulong? Tanong niya. Nagulat si Enzo sa presensya niya, pero hindi tumakbo palayo. Tumingin ito kay Laya na para bang naghahanap ng permiso. Siyempre, Sir Michael, sagot ni Laya. Kailangan namin ng tulong. Si Enzo ang magdidilig.
At ikaw ang maghuhukay. Sa loob ng 1 oras, para silang isang normal na pamilya. Walang mamahaling damit, walang socialites, walang business empires. 3 tao lang na nagtatanim ng buhay sa lupa. Nang tumayo si Michael, nag-aalangan siyang hinawakan ng buhok ni Enzo. Ang galing mo, anak. Ngumiti si Enzo. Isang nangiting hindi niya nakita ng matagal. Sa sandaling iyon, ang katotohanang hindi sila magkadugo ay tila nawala. Ang pag-ibig niya ay hindi nakabase sa DNA. Nang pumasok si Michael sa loob, nakita niya si Leah na nag-aayos ng mga gamit sa hardin. Lumapit siya rito. "Leah?" Mahina niyang tawag. "Salamat." Hindi ito ngumiti. Tumingin lang ito sa kanya ng seryoso. "Ginagawa ko lang po ang trabaho ko, Sir Michael. Ang bawat bata po ay kailangang makaramdam ng pagmamahal." May kakaiba sa kanyang tono. Parang may mas malalim pa itong ibig sabihin. Hindi lang ito trabaho. Pagpilit ni Michael. "Inaayos mo ang hindi ko naayos." Para kay Enzo, malaking bagay ito. Bumalik si Michael sa kanyang study. Naghihintay na sa kanya ang kanyang private investigator. Hindi sila nagtagal. Hindi nagtagal ang PI. Isang maliit na folder lang ang inabot nito kay Michael. "Wala akong masyadong nakita, sir. Tila malinis ang records ni Ayen." Sabi ng PI, tila nagtataka. "Pero may isang bagay na nagpaalarma sa akin. Ang kanyang mga unang taon sa Maynila. Nagtatrabaho siya bilang personal assistant ng isang lalaki." "Sino?" tanong ni Michael. Malamig ang boses. "Si Mr. Valdez, sir. Ang dating CEO ng Valdez Group. Ang kumpanyang iyon ay bigla na lang bumagsak. At pagkatapos, nagpakamatay si Mr. Valdez. Sa loob lang ng ilang buwan, nakilala ninyo si Ayen at nagsimula na siyang umangat." Naramdaman ni Michael ang biglaang paglamig ng kanyang dugo. Isang bagong pintuan ng dilim ang biglang bumukas. "Imbestigahan ng Valdez Group," utos ni Michael. "Ang lahat. Hanapin ang lahat ng koneksyon ni Ayen sa pamilyang iyon." Pagkatapos noon, ibinalik niya ang kanyang atensyon sa cellphone. May nag-vibrate, live feed mula sa playroom. Nakita niya si Leah na nag-aayos ng mga laruan. Bigla, tumigil ito. Kinuha nito ang isang lumang libro sa bookshelf. Tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos, may kinuhanan ito ng litrato gamit ang sarili nitong telepono. Hindi ng litrato ni Enzo o ng isang eksena sa bahay. Kinuha ni Leah ang litrato ng isang pahina sa aklat. Tila nagtataka si Michael. Ano ang mayroon sa lumang aklat na yon? Sa labas ng study, narinig niya ang tunog ng takong. Si Ayen. Biglang pumasok si Ayen. Walang katok. "Michael, ano ang ginagawa mo dito? May meeting ka pa ba?" Mabilis na tinago ni Michael ang kanyang telepono. "Oo, naghahanda ako. May problema ba?" Lumapit si Ayen. Ang mga mata ay mapupula at nagdududa. Lumibot ang tingin nito sa study. "Wala," sagot ni Ayen. Tila hindi kumbinsido. Lumapit ito sa mesa at kinuha ang basag na frame ng larawan. "Alam mo, Michael, simula noong dumating ang babaeng iyon, nag-iiba ka." "Sino yun, si Leah?" Kalmado niyang tanong. "Siya ang nag-aalaga kay Enzo. Ang trabaho niya ay gawing maayos ang lahat." Ngumiti si Ayen. Isang nangiting walang init. "Mag-ingat ka. Hindi mo alam kung sino ang pinapasok mo sa bahay. Ang mga taong galing sa lansangan ay may mga lihim." Pinigilan ni Michael ang kanyang sarili na sumigaw. "Ang mga taong galing sa lansangan?" Banayad niyang tanong. "Hindi ba't lahat tayo ay nagsisimula sa isang lugar, Ayen?" May kakaiba sa mga mata ni Ayen. Isang mabilis na kislap ng galit at takot ang biglang dumaan doon. Pagkatapos ay nawala agad. "Maghanda ka na." Malamig na sabi ni Ayen. "Hihintayin kita sa kotse at huwag mong kalilimutan, Michael, ang pamilya natin ang pinakamahalaga. Huwag mong sisirain ang pangalan ng mga Mendoza." Tumalikod ito at lumabas. Nang makalabas si Ayen, huminga ng malalim si Michael. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang kontak ng kanyang PI. "Dagdagan mo pa ang bayad at gusto kong imbestigahan mo si Leah.
Lahat ng koneksyon niya sa Valdez Group. Kailangan niyang malaman kung sino ang tunay na Laya. Kung siya ba ay isang biktima o isang maninira. Kapag tulog na ang buong mansyon, kapag ang tanging maririnig na lang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malayong pagtahol ng aso, doon lang niya pinapayagan ang sarili na maging totoo. Sa dilim ng kanyang maliit na kwarto, binubuksan niya ang luma niyang wallet. Sa loob nito ay isang kupas na litrato. Isang masayang pamilya, isang ama na may mabuting ngiti, isang ina na may maamong mukha, at isang batang babae na may laso sa buhok. Hindi na siya si Laya. Dito, sa katahimikan ng gabi, siya si Patricia Valdez, ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyong winasak, ang nag-iisang nakaligtas sa isang trahedyang pinlano. Ang babaeng nasa litrato ay ang kanyang ina, ang lalaki ay ang kanyang ama, at ang batang babae ay siya. Bago pa man nakawin ang lahat sa kanya. Ang salarin, isang ahas na pinapasok nila sa kanilang tahanan, pinagkatiwalaan, at tinuring na pamilya. Isang babaeng ambisyosa na nagngangalang Aen. Bawat gabi, ang sakit ay bumabalik. Ang alaala ng kanyang ama, nawawala ng pag-asa sa loob ng kanyang opisina. Ang kanyang ina, unti-unting nilalamon ng kalungkutan. At ang balita ng kanilang pagpapakamatay, hindi yun pagpapakamatay, iyon ay pagpatay. Pinatay ni Aen ang kanilang kaluluwa bago pa man sila tuluyang nawala. Kaya siya narito. Hindi lang para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan. Ang plano niya ay simple. Pumasok sa buhay ni Aen, maging isang aninong hindi nito papansinin, at maghanap ng ebidensya. Ebidensya na mag-uugnay sa kasalukuyang yaman ni Aen sa nakaw na yaman ng mga Valdez. Pero hindi niya inaasahan ang isang bagay, isang batang lalaki na may malulungkot na mata. Si Enzo. Sa tuwing niyayakap siya ng bata, sa tuwing naririnig niya ang tawa nito, isang bahagi ng kanyang pusong matagal nang nagyelo ay nagsisimulang matunaw. Nakikita niya sa mga mata ni Enzo, hindi lang ang biktima ni Aen, kundi ang sarili niya noong bata pa. Isang batang pinagkaitan ng pagmamahal sa sarili nitong tahanan. Ang plano niya ay unti-unting nagiging komplikado. Ang paghihiganti para sa nakaraan ay nahahaluan na ngayon ng pagnanais na protektahan ang isang inosente sa kasalukuyan. Ngayong gabi, mayroon siyang misyon. Nalaman niya mula sa isang lumang katulong na may mga lumang gamit mula sa dating buhay ni Aen na nakatago sa library. Habang abala sina Michael at Aen sa kanilang sosyal na buhay, ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ay pinag-aralan. Ang mansyon na ito, na simbolo ng tagumpay ni Aen, ay naging hawlarin nito. At alam ni Patricia ang bawat sulok nito. Pagpasok niya sa library, ang amoy ng lumang papel at katad ang sumalubong sa kanya. Gamit ang isang maliit na flashlight, sinimulan niyang hanapin ang mga kahon sa pinakalikod na estante. At doon niya natagpuan isang baul na puno ng mga lumang planner, notebook at mga dokumento. Binuklat niya ang isa-isang pahina. Ang mga ito ay naglalaman ng mga schedule, mga contact number, mga bakas ng buhay ni Aen bilang assistant ng kanyang ama. At sa isang maliit na itim na notebook, nakita niya ang hinahanap niya. Isang listahan ng mga pangalan ng mga board member ng Valdez Group. Sa tabi ng bawat pangalan, may mga nakasulat na numero, mga petsa, halaga ng pera. Ito ang mga transaksyon sa bangko. Mga ebidensya ng panunuhol, mga patunay ng unti-unting pag-agaw ni Aen sa kumpanya mula sa loob. Ito na ang simula ng katapusan ni Aen. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuhanan niya ng litrato, ang bawat pahina, gamit ang kanyang cellphone. Sino ka? Isang boses ang biglang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Patricia.
Nakatayo sa pintuan ng library si Michael. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Nakita nito ang hawak niyang notebook. Nanigas si Patricia sa kanyang kinatatayuan. Tapos na ba ang lahat? Huli na ba siya? Anong ginagawa mo dito, Laya? Tanong muli ni Michael. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin. Kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Sir Michael, pasensya na po. Sabi niya, sinisikap na panatilihin ang kanyang pagiging silaya. Naghahanap lang po ako ng aklat na pambata para kay Enzo. Ngunit ang mga mata ni Michael ay nakatutok sa itim na notebook. At ang aklat na yan, para ba sa bata? Hindi makasagot si Patricia. Nahuli siya. Lumapit si Michael, hindi sa kanya, kundi sa mesa kung saan nakapatong ang notebook. Kinuha niya ito at binuklat. Nakita niya ang listahan ng mga pangalan. Valdez Group. Basa ni Michael sa isang lumang letterhead na nahulog mula sa notebook. Tumingin siya kay Patricia. Ang mga mata ay puno ng mga tanong na hindi niya masabi. Ano ang connection mo dito? Alam ni Patricia na wala ng atrasan, pero hindi pa siya handang sabihin ang buong katotohanan. May kaibigan po ako. Nagsinungaling siya, ang boses ay nanginginig. Ang pamilya niya po ang sinira ng babaeng nagmamay-ari ng notebook na yan. Nagkatinginan sila. Isang mahabang sandali ng katahimikan. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Alam nilang pareho kung sino ang tinutukoy nila. Sa isang iglap, hindi na sila amo at yaya. Sila ay 2 taong na sa magkaibang panig ng isang digmaan na biglang natagpuan ang sarili sa iisang teritoryo, nakaharap sa iisang kalaban. At sa likod nila, sa pasilyo, isang anino ang tahimik na nakikinig. Isang anino na nakarinig ng lahat. Si Aen, na umuwi ng maaga, ay nakatayo sa dilim. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagtataksil. Alam na niya, may nagaganap sa kanyang likuran, sa loob mismo ng kanyang pamamahay, at hindi niya ito palalampasin. Ang anino sa dilim ay humakbang pasulong, at ang liwanag mula sa library ay tumama sa mukha ni Aen. Ang kanyang nangiti ay kasing lamig ng marmol na sahig. Anong klaseng pag-uusap ito? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit parang patalim ang bawat salita. Mukhang seryoso kayo. Baka naman meron kayong sikretong hindi ko alam? Ang mga mata ni Aen ay hindi nakatingin kay Michael. Nakatutok ito kay Laya, na para bang isang basahan na kailangan niyang tapakan. Nanigas si Leah, hawak pa rin ang itim na notebook. Sa isang iglap, nawala ang tapang ni Patricia Valdez at bumalik ang takot ng isang ordinaryong yaya. Pero bago pa man makapagsalita si Aen, humakbang si Michael. Bahagyang hinarangan si Leah mula sa tingin ng kanyang asawa. Ako ang nag-utos sa kanya. Matigas na sabi ni Michael. May hinahanap akong lumang dokumento ng kumpanya. Akala ko'y naitago mo rito. Isang kasinungalingan. Isang mabilis, desperadong kasinungalingan. Pero ito ang unang pagkakataon na hayagan niyang pinanigan ng iba laban kay Aen. Nagbago ang ekspresyon ni Aen. Tumingin ito mula kay Michael patungo kay Laya at pabalik. Isang malamig na kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Ganoon ba? Kung gayon, Leah, ibalik mo na yan sa lagayan at bumalik ka na sa kwarto mo. Tapos na ang trabaho mo ngayong gabi. Ang utos ay malinaw. Isang pagpapalayas. Nag-aalangang ibinalik ni Leah ang notebook sa baul at mabilis na lumabas. Hindi man lang tumitingin kay Michael. Nang silang dalawa na lang ang natira, nawala ang nangiti sa mukha ni Aen. Huwag mo akong gawing tanga, Michael, sabi nito. Nakikita ko ang mga tingin mo sa kanya. Nakikita ko kung paano ka nagbago. Nagbago ako dahil namulat na ako, sagot ni Michael. Ang boses ay kontrolado pa rin. Sinundan niya si Aen papasok sa kanilang master bedroom. Ito na ang simula. May gusto akong ipakita sa'yo, sabi ni Michael. Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita ang isang folder ng mga litrato
Mga screenshot mula sa video. Si Aen na naglalakad palayo kay Enzo na umiyak. Si Aen na abala sa cellphone habang ang anak nila ay nag-iisa. Ano ito? Malamig na tanong ni Aen. Ito ang katotohanan, Aen. Ito ang nangyayari kapag wala ako. Tumingin si Aen sa mga litrato, pagkatapos ay tumawa. Isang tawang walang saya, puno ng pang-iinsulto. Ito? Ito ang ebidensya mo? Sabi niya, hinablot ang tablet. Michael, napakatanga mo talaga. Ano ang ipinapakita nito? Isang ina na pagod? Isang batang nagtatantrums? Sino sa tingin mo ang paniniwalaan ng korte? Ang isang ina na laging naririyan o ang isang ama na halos hindi umuuwi dahil mas mahalaga ang kanyang kumpanya? Bawat salita ay isang sampal. Ginamit ni Aen ang sarili niyang pagkukulang laban sa kanya. At itong mga litratong ito, dagdag ni Aen habang dinidelete ang bawat isa, ay wala na. May kopya ako ng lahat, mariing sabi ni Michael. Talaga? Hamon ni Aen, lumapit ito sa kanya, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Subukan mong dalhin ito sa korte. Tingnan natin kung sino ang mananaw. Tingnan natin kung kanino mapupunta si Enzo. Dahil sa oras na simulan mo ang gulo na ito, sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikita kahit kailan. Iyon ang banta, ang kanyang pinakamatinding takot, ang gamitin si Enzo laban sa kanya. Tumalikod si Michael, nagtiim ang kanyang bagang. Natalo siya sa unang round, pero hindi pa tapos ang laban. Lingid sa kanyang kaalaman, si Aen ay may sariling ginagawa. Pagkalabas ni Michael ng kwarto, kinuha ni Aen ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang numero. May ipapatrabaho ako sa'yo, sabi niya sa kausap. May isang yaya dito sa bahay. Ang pangalan niya ay Lia. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat detalye, bawat sikreto, walang ititira. Samantala, bumalik si Michael sa kanyang study, ang isip ay gulong-gulo. Binuksan niya ang kanyang laptop, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Biglang isang email notification ang lumitaw sa kanyang screen. Galing ito sa private investigator. Ang subject, urgent, Valdez Group. Nanginginig niyang binuksan ang email. Naglalaman ito ng isang maikling mensahe at isang attachment. Sir Michael, may nakita akong lumang news article. Tungkol ito sa pagpapakamatay ng mag-asawang Valdez. Tingnan ninyo ang litratong kasama sa artikulo. Kinilabutan ako. Binuksan ni Michael ang attachment. Isang lumang itim at puting larawan mula sa isang pahayagan. Ang larawan ay kuha sa labas ng gusali ng Valdez Group matapos malaman ang trahedya. Sa gitna ng kaguluhan, sa likod ng mga pulis at mga reporter, may isang babaeng nakatayo. Isang batang babae, marahil ay nasa early 20s. Ang mukha nito ay blangko, ngunit ang mga mata ay matalim at puno ng ambisyon. Kilala niya ang mukhang iyon. Ito ay si Aen. Bago pa man ang lahat ng retoke, bago pa man ang yaman at kapangyarihan. At sa tabi niya, sa parehong larawan, ay isa pang pamilyar na mukha. Isang batang babae, umiiyak, yakap-yakap ng isang matandang babae. Pinakialaman ni Michael ang larawan. Pinalaki ito, ang umiiyak na batang babae. Ang mukha nito, ito si Laya. Ang tunog ng malakas na kalabog ang gumising sa diwa ni Laya. Bago pa man siya makahuma, bumukas ng padabog ang pinto ng kanyang kwarto. Nakatayo doon si Aen, hawak ang isang folder ng mga dokumento. Ang mukha nito ay hindi maipinta sa galit. "Lumayas ka!" sigaw ni Aen. Hinablot ni Aen ang maleta ni Lia mula sa ibabaw ng cabinet at ibinalibag ito sa kama. "Mag-impake ka na! Ngayon din!" Nanlaki ang mga mata ni Lia. "Ma'am? Ano pong... Wag mo akong mamam!" Putol ni Aen. Iwinasiwas nito ang folder sa mukha ni Lia. Nagliparan ang mga papel sa sahig. "Peke ang references mo.
Tinawagan ko ang number ng previous employer mo at alam mo ba kung anong sabi nila? Hindi kanila kilala. Walang Leah na nagtrabaho sa kanila. Napalunok si Leah. Ito ang kinakatakutan niya. Ang maliit na butas sa kanyang pekeng identidad. Ma'am, pwede ko pong ipaliwanag. Wala akong pakialam sa paliwanag mo. Sigaw ni Ayen. Hinawakan siya nito sa braso, mahigpit, masakit. Kinaladkad siya nito palabas ng kwarto habang hawak ang kanyang hindi pa saradong maleta. Nagsimulang mag-iyakan ang mga katulong sa kusina pero walang nangahas na lumapit. Sa hagdanan, nakita ni Leah si Enzo. Nakatayo ang bata sa gilid, yakap ang teddy bear. Umiiyak. Yaya, Leah! Yaya! Parang dinurog ang puso ni Leah. Enzo! Huwag mong kausapin ang anak ko! Tulak ni Ayen kay Leah pababa. Nang ilang baitang, muntik na siyang matumba. Isa kang manloloko, layas! Akmang itutulak ulit siya ni Ayen nang may isang kamay na pumigil sa braso nito. Matigas, madiin. Napalingon silang lahat. Si Michael, nakatayo siya sa paanan ng hagdan, suot pa ang kanyang office attire pero ang aura niya ay hindi pang opisina. Ito ay aura ng isang taong handang pumatay para protektahan ang kanyang nasasakupan. Bitawan mo siya, Ayen. Utos ni Michael. Ang boses niya ay mababa, pero yumanig sa buong kabahayan. Natigilan si Ayen. Michael, kinakampihan mo ang babaeng ito? Peke ang mga papel niya. Niloloko niya tayo. Alam ko, sagot ni Michael. Nanlaki ang mga mata ni Ayen. Pati si Leah ay napatingin kay Michael. Alam niya? Alam mo. Hysterical na tawa ni Ayen. Alam mo at hahayaan mo pa rin siya dito. Nababaliw ka na ba? Umhakbang si Michael paakyat. Nilampasan si Leah at hinarap ang kanyang asawa. Siya lang ang nag-aalaga kay Enzo ng tama. Sa bahay na ito, siya lang ang nagparamdam sa anak ko kung ano ang ibig sabihin ng may nagmamahal. Tinuro ni Michael si Leah, pero ang mga mata niya ay nakapako kay Ayen. Dito lang siya. Hindi siya aalis. Ako ang nagpapasweldo sa kanya, hindi ikaw. Kaya wala kang karapatang palayasin siya. Namula ang mukha ni Ayen sa hiya at galit. Para siyang sinampal sa harap ng kanyang mga katulong. Pinipili mo ang yaya kaysa sa asawa mo? Bulong ni Ayen, nanginginig ang boses. Lumapit si Michael sa kanya at bumulong din. Sapat lang para silang dalawa ang makarinig. Huwag na tayong maglokohan, Ayen. Alam natin pareho na matagal na tayong tapos. Padabog na tinalikuran sila ni Ayen at pumasok sa kwarto nito. Ang kalabog ng pinto ay parang hudyat na tapos na ang unang laban. Naiwan si Leah sa hagdanan. Nanginginig pa rin ang mga tuhod. Naramdaman niya ang isang maliit na kamay na humawak sa laylayan ng kanyang damit. Si Enzo. Agad niya itong niyakap. Tahan na, Enzo. Dito lang si Yaya. Hindi ako aalis. Tumingin siya kay Michael. Nakatingin din ito sa kanya. Wala nang amo at yaya sa mga tingin na yon. Mayroon na lang dalawang taong magkakampi. Sa study ko, sabi ni Michael. Ngayon din. Sa loob ng study, ang hangin ay mabigat. Naupo si Leah sa silya sa harap ng mesa ni Michael. Hindi na siya nagpanggap. Inayos niya ang kanyang postura, hindi bilang isang yaya, kundi bilang isang babaeng may pinag-aralan, bilang si Patricia. Inilapag ni Michael ang isang brown envelope sa mesa. Alam ko na, panimula ni Michael. Alam ko kung sino ka, Patricia Valdez. Hindi nagulat si Leah. Inasahan na niya ito mula nang ipagtanggol siya nito kanina. Kung alam niyo na po, matatag na sagot ni Leah. Bakit hindi niyo ako isinuko sa kanya? Sumandal si Michael sa kanyang upuan, mukhang pagod na pagod. Dahil nakita ko ang ginawa niya sa pamilya mo, at nakikita ko ang ginagawa niya sa pamilya ko. Tumingin si Michael sa mga mata ni Leah. Ang babaeng pinakasalan ko ay isang halimaw. Sinira niya ang buhay ng mga magulang mo, hindi ba? Napayuko si Leah. Ang sakit ay sariwa pa rin. Hindi lang sinira, sir. Ninakaw. Ang kumpanya, ang bahay,
ang dignidad ng ama ko. Kinuha niya ang lahat at ginamit ito para sa sarili niya. Ang perang ipinagmamalaki niya ngayon. Dugo ng pamilya ko ang puhunan niyan. Tumulo ang luha ni Leah pero hindi niya ito pinunasan. Kaya ako nandito, patuloy niya. Gusto kong bawiin ang hustisya, pero hindi ko inasahan si Enzo. Lumambot ang mukha ni Michael nang marinig ang pangalan ng bata. Si Enzo. Mahal ko ang batang iyon, sir, sabi ni Leah ng buong puso. Nang makita ko kung paano siya tratuhin ni Anne, parang nakita ko ang sarili ko. Hindi ko siya pwedeng iwan. Tumango si Michael. Tumayo siya at inalahad ang kanyang kamay kay Laya. Hindi natin siya iiwan, sabi ni Michael. Magtulungan tayo. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang nakuha mo. At ako ang bahalang wumasak sa kanya sa korte. Tinanggap ni Laya ang kamay ni Michael. Ang hawak nila ay mahigpit. Isang kasunduan. Isang alyansa. Mag-ingat tayo, babala ni Michael. Matalino si Aen. At ngayong alam niyang magkakampi tayo, gagawin niya ang lahat para sirain tayo. Bumalik si Leah sa kanyang kwarto nang gabing iyon na may bagong pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. Pero habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Aen mula sa master bedroom. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Leah. Nakita niya si Aen. May kausap sa telepono, nakatalikod at naglalakad-lakad ng mabilis. Oo, sigurado ako. Sigaw ni Aen ng pabulong. Peke ang pangalan niya. Imposibleng walang record. May tinatago siya. Tumigil si Aen sa tapat ng salamin. Ang refleksyon nito ay nakakatakot. Hanapin niyo ang lahat ng koneksyon ng Valdez Group. Utos ni Aen sa kausap. Lalo na ang anak nilang babae. Ang balita ko ay namatay siya sa ibang bansa. Pero gusto kong makasiguro. Hanapin niyo ang death certificate. Dahil kung buhay pa ang Patricia Valdez na yon. Lumingon si Aen sa direksyon ng pinto at mabilis na nagtago si Leah sa dilim. Papatayin ko siya mismo. Ang boses ni Patricia, ang nag-iisang salita. Tulong at pagkatapos, isang malakas na tunog ng static. Patricia! Patricia! Sigaw ni Michael sa telepono. Walang sagot. Ang linya ay patay na. Dumagundong ang galit sa dibdib ni Michael. Hindi na ito laro. Hindi na ito tungkol sa pera o reputasyon. Ito ay tungkol sa buhay. Hindi niya kayang mawala si Patricia. Hindi niya kayang mawala si Enzo. Tumayo si Michael. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot, lahat ng pagkabigo ay naglaho. Pinalitan ito ng isang purong, matalim na galit at determinasyon. Walang nang makakapigil sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang security team. Gusto ko kayong makita sa loob ng 30 minutos. Sa aking pribadong hangar. Ihanda niyo ang lahat ng kagamitan. Kailangan natin ng high-tech tracking devices at kailangan ko ng pinakamahusay ninyong tauhan. Sir, may emergency po ba? Tanong ng pinuno ng security. Mas malala pa sa emergency, sagot ni Michael. Ang boses ay bakal. Ito ay isang rescue operation. Sumunod na tinawagan niya ang kanyang private investigator. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. Hanapin ang lokasyon ng tawag na yon. Kailangan ko ng eksaktong coordinates. Ngayon. Sa loob ng isang oras, nasa kanyang hangar si Michael, napapaligiran ng kanyang mga tauhan. Ipinakita niya ang recording ng tawag. Ipinaliwanag ang sitwasyon. Hindi natin alam kung saan siya dinala, sir, sabi ng isang technician. May isang bagay tayo, sabi ni Michael. Kinuha ang kanyang tablet. Ipinakita niya ang larawan ni Aen at Patricia sa lumang news article. Ang Valdez Group. Alam ni Aen na si Patricia ay may kinalaman sa pamilyang iyon. At alam natin na si Aen ang sumira sa kanila. Hanapin ninyo ang lahat ng property na dating pag-aari ng Valdez Group, kahit ang mga abandonado.
Doon natin sisimulan. 1 oras, 2 oras. Ang bawat minuto ay 1 siglo. Sa wakas, isang tawag mula sa PI. Sir Michael, may isa akong natagpo ang lumang warehouse sa labas ng syudad, dating pag-aari ng Valdez Group. Nakatago sa mga dokumento ni AN. Hindi na ito ginagamit, pero may signal na lumabas mula doon, eksaktong sa oras ng tawag ni Miss Patricia. Ibigay mo sa akin ang coordinates. Utos ni Michael. Mabilis silang umalis. Ang SUV ni Michael ay lumipad sa kakalsada, sinusundan ng kanyang security team. Nang makarating sila sa lumang warehouse, madilim at tahimik. Walang bantay. Bulong ng pinuno ng security. Kasi hindi nila inaasahan na makakahanap tayo, sagot ni Michael. Sinisiguro ni AN na maging malinis ang lahat. Maingat silang pumasok. Ang loob ng warehouse ay puno ng alikabok at mga lumang kagamitan. Patricia! Tawag ni Michael. Walang sagot. Nang makarating sila sa likod ng warehouse, isang maliit na kwarto ang kanilang nakita. May kandado sa pinto. Binuksan ito ng isang security guard. At doon, nakaupo sa isang silya, nakagapos ang mga kamay at nakatakip ang bibig, ay si Patricia. Agad na tumakbo si Michael palapit dito. Kinalaga ng tali. Patricia! Okay ka lang ba? Michael! Ang boses ni Patricia ay namamaos. Salamat! Salamat! Niyakap ni Michael si Patricia. Isang yakap na puno ng kaligtasan at pag-asa. Sa sandaling iyon, ang lahat ng takot ay nawala. Sa loob ng isang kalmadong silid sa isang safe house, ibinuhos ni Patricia ang lahat ng alam niya. Si AN, siya ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang ko. Sabi ni Patricia, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Ninakaw niya ang kumpanya namin. Sinira niya ang buhay ng ama ko. Ginawa niya akong Patricia Valdez na walang pangalan, walang pamilya. Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Alam ko, nakita ko ang mga papeles. At alam mo ba ang tungkol kay Enzo? Tanong ni Patricia, nakatingin sa kanya ng seryoso. Tumango si Michael. Oo, narinig ko mismo mula kay AN. Alam kong hindi siya ang aking tunay na anak. Pero, napahinto si Michael. Hinigpitan ang hawak sa kamay ni Patricia. Patricia, mas mahal ko ang batang yon kaysa sa kahit sino. Mas mahal ko siya kaysa sa sarili kong buhay. Siya ang aking anak. Hindi yon mababago ng dugo o pangalan. Nakita ni Patricia ang sakit at pagmamahal sa mga mata ni Michael. Magtulungan tayo, Michael, sabi ni Patricia. Ibigay mo sa akin ang mga video, ang mga ebidensya na nakuha mo mula sa kamera. At ako ang maglalabas ng lahat ng dokumento tungkol sa Valdez Group. Naglabas si Michael ng isang tablet. Ipinakita niya kay Patricia ang video. Ang pagbulong ni AN. Sa totoo mong ama. Ginawa niya ang sinabi niya. Inilabas niya ang lahat ng mga dokumentong nakuha niya. Pinag-isa nila ang lahat ng ebidensya. Ang mga video, ang mga bank statement, ang mga lumang artikulo ng pahayagan, ang personal na diary ni AN na puno ng masasamang plano. Sa Sabado, sabi ni Michael, may gaganaping malaking event si AN, ang anibersaryo ng kanyang kumpanya. Dito siya pararangalan bilang isang matagumpay na negosyante. Ngumiti si Patricia. Isang nangiting hindi nakita ni Michael sa kanya dati. Isang nangiting puno ng paghihiganti at katarungan. Ito na ang lugar, sabi ni Michael. Dito natin siya ibabagsak. Ang ballroom ng Grand Hyatt Manila ay kumikinang sa ilaw ng libu-libong kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay pinupuno ng halakhak, bulong-bulungan, at tunog ng mga baso na nagbabanggaan. Naroon ang lahat ng makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa Maynila. Ang gabing ito ay ang pinakahihintay na pagdiriwang ng anibersaryo ng kumpanya ni N. Mendoza. Nakatayo si N sa gitna ng entablado, suot ang isang mamahaling gown na tila kumikinang sa bawat galaw niya. Ang kanyang nangiti ay perpekto. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa.
Maraming salamat po sa inyong lahat, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at matamis. Ang kumpanya ko ay hindi magiging matagumpay kung hindi dahil sa inyong suporta at tiwala. Ito ay patunay na ang pangarap ay maaaring maging totoo basta't magsisikap ka. Ang mga tao ay pumalakpak, hinahangaan ang tagumpay ng babaeng nasa harap nila. Isang huwaran ng babaeng negosyante, isang reyna ng lipunan, ngunit sa likod ng entablado, sa dilim, may dalawang anino na nagmamasid, si Michael at si Patricia. Suot ni Michael ang isang formal na itim na suit. Ang kanyang mukha ay seryoso at matalim. Sa tabi niya, si Patricia, na ngayon ay mas matapang at handa nang harapinan ang kanyang nakaraan. Suot nito ang isang simpleng puting gown, ngunit ang kanyang presensya ay kasing lakas ng sino mang nasa ballroom. Nakahanda na ba ang lahat? Bulong ni Michael sa isang tauhan. Opo, sir. Ang projector ay konektado na sa main screen ng entablado. Sa isang pindot, lalabas ang lahat. Sagot ng tauhan. Tumango si Michael. Huwag kang kukurap, Aen. Bulong niya. Dahil ang mundong pinilit mong itayo ay babagsak ngayon. Nang matapos ang talumpati ni Aen at bumaba na siya sa entablado upang makihalubilo sa mga bisita, doon na sila gumalaw. Ladies and gentlemen, narinig nila ang boses ni Michael na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Lumingon ang lahat. Nakita nila si Michael nakatayo sa isang gilid ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Sa tabi niya, si Patricia. Michael, anong ginagawa mo? Sigaw ni Aen, nagulat. Hindi pinansin ni Michael si Aen. Hinarap niya ang mikropono. Gusto kong ipakita sa inyo ang tunay na mukha ng babaeng nasa likod ng kumpanyang ito, sabi ni Michael. Sa isang pindot ng kanyang tauhan, biglang umilaw ang malaking screen sa likod ng entablado. Lumabas doon ang video. Ang madilim na playroom. Si Enzo umiiyak. Si Aen nagagalit. Ang bawat ingay ay nawala sa ballroom. Ang lahat ay nakatitig sa screen. Sa mga labi ni Aen na kumikilos. Walang silbi. Manang-mana ka sa totoo mong ama. Ang bawat salita ay parang suntok sa katahimikan. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang mga mata ni Aen ay nanlaki sa gulat at takot. Hindi pa tapos si Michael. Ito ang paraan niya ng pagmamahal. Ito ang paraan niya ng pagpapalaki sa ating anak. Sabi ni Michael, puno ng pagdidiin sa salitang ating. Pinilit niyang itago ang katotohanan, pero hindi na ngayon. Pagkatapos, humakbang si Patricia pasulong. Inagaw niya ang mikropono. Hindi lang si Enzo ang kanyang sinira. Matapang na sabi ni Patricia, ang boses ay matatag at malakas. Ang pangalan ko ay Patricia Valdez at ako ang huling nakaligtas sa isang pamilyang winasak ng babaeng yan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa ballroom, Valdez Group, ang matandang trahedya. Ipinakita sa screen ang mga dokumento, mga bank statement, mga lumang news article, mga patunay ng panunuhol, mga patunay ng pagnanakaw. Ang mga kayamanang ipinagmamalaki niya ngayon ay galing sa dugo at pawis ng aking ama. Sigaw ni Patricia. Ginamit niya ang bawat impormasyon, bawat tiwala, para agawin ang lahat sa amin. Inosente ang aking ama. Hindi siya nagpakamatay. Pinilit lang siya ng babaeng ito. Para siyang isang bulkan na sumabog. Ang lahat ng hinanakit, lahat ng galit, lahat ng sakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay lumabas, si Aen. Nakatayo siya sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Ang kanyang perpektong gown ay tila nawalan ng kinang. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng purong takot. Kasinungalingan, sigaw ni Aen. Niloloko nila kayo. Gumagawa lang sila ng istorya para sirain ako. Akmang susugurin ni Aen si Patricia, ngunit hinarangan siya ng security. Ang lahat ng ebidensyang ito ay totoo, ma'am, sabi ng isang pulis na lumapit. Mayroon din kaming warrant of arrest para sa'yo. Nabasag ang maskara ni Aen.
Nawala ang kanyang perpektong nangiti. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, pagkabigla at desperasyon. Hindi, hindi ako makukulong. Alam niyo ba kung sino ako? Sigaw ni Ayen. Sinisikap na kumawala sa mga pulis. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga sikreto ay nailantad na. Ang kanyang kaharian ay gumuho na. Nakita ni Michael ang mga bisita na nag-iwas ng tingin. Ang mga taong dating humahanga sa kanya ay ngayoy nandidiri. Hinawakan ni Michael ang kamay ni Patricia. Tumingin sila sa isa't isa. Pagkatapos ay kay Ayen, na ngayon ay kinakaladkad na palabas ng ballroom, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting lumalayo. Tapos na ang digmaan, pero ang paggaling, nagsisimula pa lang. Lumipas ang mga buwan. Ang balita tungkol sa pagbagsak ni Ann Mendoza ay nagdomina sa lahat ng pahayagan at social media. Mula sa pagiging huwarang socialite at negosyante, siya ay naging simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Matapos ang sunod-sunod na pagdinig kung saan inilahad ni Michael at Patricia ang lahat ng ebidensya, si Ayen ay ninasahan ng kaukulang parusa. Ang kanyang kumpanya ay bumagsak at ang kanyang pangalan ay tuluyang nabura sa lipunan. Para kay Michael, ang laban sa korte ay isang mahirap na proseso. Ang pagharap sa katotohanan tungkol sa pagtataksil ni Ayen at ang katotohanan na hindi niya kadugo si Enzo ay isang bagay na kailangan niyang tanggapin ng buong puso. Ngunit sa huli, nanalo siya. Ang korte ay nagbigay ng full custody kay Michael. Si Enzo ay ligtas na. Isang hapon, nasa playroom si Michael, pinapanood si Enzo na naglalaro. Tahimik ang bata, pero ang mga mata nito ay puno na ng sigla. Hindi na ito ang takot na Enzo. Pumasok si Patricia sa kwarto, may dalang baso ng juice. Okay ka lang, Enzo? Tumango si Enzo. Opo, Tita Laya. Masaya si Michael sa kanilang dalawa. Naging parte na si Patricia ng kanilang buhay. Hindi na siya yaya. Siya na ang kasama nilang bumubuo ng bagong pamilya. Daddy, sabi ni Enzo tumingin kay Michael. Dito na lang po ba si Tita Laya forever? Napangiti si Michael. Tumingin siya kay Patricia na nakangiti rin. Oo, anak, sabi ni Michael. Dito lang si Tita Laya. Forever. Kinabukasan, magkasama sina Michael, Patricia at Enzo sa isang sementeryo. Ang sementeryo kung saan nakalibing ang mga magulang ni Patricia. Naglagay si Patricia ng isang puting rosas sa lapida. Mama, Papa, nakamit na po namin ang hustisya. Payapa na po kayo. Hinawakan ni Michael ang kanyang kamay. Ang kanilang relasyon ay hindi mabilis na nabuo sa romansa. Ito ay dumaan sa sakit, sa pagtatago, at sa isang digmaan. Ngunit sa bawat pagsubok, lumalim ang kanilang pagtitiwala at pagmamahalan. Kasama ni Patricia, nagtatag si Michael ng isang non-profit organization na tinawag na Valdez Hope Foundation. Layunin nito na tulungan ang mga batang biktima ng pang-aabuso at bigyan sila ng ligtas na tahanan at pag-asa. Ito ang paraan nila para alalahanin ang nakaraan at bumuo ng mas magandang kinabukasan. Isang araw, nasa parke sila. Si Enzo ay tumatakbo, nakikipaghabulan sa mga paru-paro. Ang kanyang tawa ay malakas at maligaya. Si Michael at Patricia ay nakaupo sa isang bench, pinapanood ang bata. Kailan ko kaya masasabi sa kanya ang lahat? Tanong ni Michael. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Patricia ang kanyang kamay. Sa tamang panahon, Michael, sa ngayon, hayaan natin siyang maging bata. Hayaan natin siyang maging masaya. Tumingin si Michael kay Patricia. Hindi niya inakala na sa gitna ng kanyang pagkawasak, makakahanap siya ng pag-asa. Hindi niya inakala na ang babaeng nagpunta sa kanilang bahay para maghiganti ay magiging ilaw sa dilim. Hindi sila magkadugo. Hindi rin sila nagsimula sa isang fairy tale, pero sila ay isang pamilya. Tumakbo si Enzo pabalik sa kanila. Hinawakan ang kamay ni Michael at ang kamay ni Patricia. Daddy, Tita Laya, look! Nakahuli ako ng butterfly.
Sabi ni Enzo, ipinapakita ang kamay na may isang dilaw na paru-paro. Ngumiti sina Michael at Patricia. Wow anak, ang galing mo, sabi ni Michael. Beautiful Enzo, sabi ni Patricia. Ang boses ay puno ng pagmamahal. Pinakawalan ni Enzo ang paru-paro at lumipad ito paakyat, papalayo. Pinagmasdan ni na Michael at Patricia ang paru-paro na lumipad. Alam nila na gaya ng paru-paro, si Enzo ay malaya na. Malaya na sa kadiliman at handa nang lumipad patungo sa isang mas magandang kinabukasan. At sa tabi nito, sila, kasama. Isang bagong simula. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagmamahal, pag-unawa, at ang lakas ng loob na harapin ang katotohanan.